Yan. Yan. Ngayon kasi nire-repair natin ang ating speedometer dahil wala tayong monitor kung ano na ang bilis natin. Tapos pumapalya na pati yung gearbox. Kaya ngayon i-repair natin siya pamamagitan ng dahas. Pinaka-vlog video ko, hindi natin matatanggal ang gulong. Hindi pwede tanggalin ang gulong nang walang What's up mga bro? So today's vlog video, ito naman yung Kagulong Motovlog. So today, another na naman parts ng MIUI 125 natin ang hindi na naman gumagana, which is ang tawag dito is speedometer. So ang ating speedometer, yun nga, napansin ko na hindi na siya nare-read kung ano man yung ating speed. Tapos hindi ko na rin alam kung gaano kalayo ang ating tinakbo. So kung kailangan na ba natin magpalit ng langis o hindi ko alam. Kaya ngayon, para maiwasan yon, ano ba ang dapat gawin sa ating MIUI 125? So kung paano siya bubuin at paano siya madi-DIY natin lang mga naka MIUI 125. So ngayon, yung nakaraang vlog video ko, nagpalit tayo ng speedometer cable na ang gamit natin is yung Sunta brand. So sa Sunta, compare natin sa stock na speedometer cable, ang Sunta brand, nagkaroon tayong problema which is hindi siya umaabot doon sa ating panel board. Ngayon, ito na yung ating Sunta. Ngayon, ito yung Asunta na ginamit ko. Sa link naman, ito yung ating video link. Ito yung ginawa natin para kapag gagamit tayo ng Sunta at hindi nare-read pa rin yung ating speed, ito yung susundin nyo lang na link kung paano siya gagawin. Pero sa video na to, ito yan. Ito yung ating cable. So, sa stock, compare na sa Asunta na nabili ko, itong pinakatinggan na to, medyo baba, dapat medyo mataas yan. Para, kapag kinabit na natin, ito sa mismong gulong to kapag kinabit natin siya, hindi siya bababa. Kasi yung pinakadulo na to, sa mismong gauge, bumababa yan. So nawawalan ng contact. Sabihin, nawawalan siya ng kapit doon sa mismo sa may itaas. Tapos, ito naman, bumaba. Ngayon, para hindi siya bumaba, nilagyan ko siya ng spring. Ginawan ko siya ng spring, which is yung tingga. Ewan ko lang kung tama. Tanso yata to na alambre. Inikot sa kanya. Tapos yun, naging parang spring siya. Akala ko, sira na to. Kasi nga, hindi na naman siya gumagana. Ngayon, ang ginawa ko naman, bumili ako ng Makoto nang hindi ko pa natatry tignan o hindi ko pa natitignan yung speedometer cable ko kung buo o hindi. So ngayon, sa katangahan natin na naman, bumili muna ako ng speedometer cable which is yung nakakabit ngayon sa ating motor. Ang brand na ginamit natin ngayon is yung Makoto na ito siya, Makoto na pang MIUI 125 or pang MIO na nakalagay. So, kinabit ko siya. Yun nga, pinadaan ko na naman sa loob. May papakita ko sa inyo kung paano ito gagawin, kung paano ito kakabit, kung paano siya dadaan in case na sa ating mga naka MIUI 125, kung tayo na lang maglalagay. Bibili lang tayo ng material, tapos tayo na lang mag-assemble ng speedometer cable at least makapamilyar tayo sa motor natin, di ba? Ngayon, kinabit ko na siya. Ang nangyari nga lang, tataka ko bakit hindi siya gumagana. Okay? So, isa pa sa tignan ko, yung gearbox tayo. Okay. Ito yung gearbox ng ating motor. Ipapakita ko kung paano siya tanggalin. Tornilyo, tanggal ang gulong. Pero ang importante, katulad ng ginagawa ko nun, gumagamit ako ng bola para may angat to. Kasi, hindi natin matatanggal ang gulong at hindi pwedeng tanggalin ang gulong nang walang patungan kasi babagsak to. At yun na nga, tanggalin muna na to. Pakita ko sa inyo kung pwede bang i-repair to or ano ba ang pinakamagandang gawin sa ating gearbox. Alright? Okay, ngayon tatanggalin muna natin ang ating kaha. Una yung ibabaw, pangalawa itong mismong sa chest nya, headlight nya. So, ganito lang magtanggal yan. Okay? Next, tatanggalin natin itong mismong body niya. Ganito lang yan. Diba? Yan lang siya. So ngayon, ang ginawa ko mga bro, pinadaan ko ang ating speedometer cable dito. Then,
Binaba ko siya puntang dito. Yan, lusot. At yun, pinadaan ko siya yan papunta nang sa gearbox. So ganyan lang siya kadali. Dire-diretso lang. Hindi ko na siya dinaan dito sa mismong kawitan niya kasi parang pigil eh. Ngayon nakaganyan dapat yan, pero hindi ko na siya ginamit doon. Dito lang sa isang to para yun nga, dire-diretso. Tapos nilusot ko na doon. Tapos ang ano ko nga lang, itong part na to is loose thread na, kaya mangyayari na ito, gugupitin ko na to. Ngayon ang ating board mawawala na. Try kong i-digital to. Yun, hintayin nyo na lang, gagawa tayo ng video dyan, regards dyan. Okay, so ngayon tatanggalin ko muna tong gulong. Tapos yun, check natin yung ating gearbox kung pwede ba siyang ma-repair or kailangan na natin siyang palitan ng bago. Dito mga bro, ang kailangan lang natin dalawang 14, isang pampigil saka isang pampihit natin. Kasi kapag wala tayong pampigil, sasabay lang siya at pababa. Yan. Yan, pababa. Always kapag bubukas tayo, counterclockwise. Kapag mag-iigpit tayo, is clockwise. Ngayon, kapag natanggal nyo na to, huwag kayong basta-basta magtatanggal. Kasi babagsak to. Kailangan natin ng suporta sa baba. Tay, so wala tayong bola. Ito muna. Sige tayo, angat mo muna. Yan, bawa na. Yan, okay na. Sige. Okay, ngayon, dito na tayo magtanggal. Yan na. Tapos mga bro, kapag nagtanggal kayo, huwag nyo nga kalimutan to ha, kasi always dapat nakasalpak sa gulong natin. Ngayon, ito na yung ating gearbox. Yan na. So sa gearbox, pabaklasin ko to. Okay. So ngayon, ito mga bro, sa gearbox kasi natin, meron tayong ito yung umiikot. Kasabay ito sa gulong. Tapos yung gear niya, may gear yan sa loob, na kapag umiikot to, sumasabay siya. Ngayon, kapag kasi hindi na to sumasabay, tanggalin ko to. Ito na. Yan. So ito, malinaw ba? Yan. Ito kasing mismong gear na to, mapapansin nyo, bungal na siya. So lubog na siya. Kaya tingin ko negative na to. Pero sa online kasi, sa Shopee, nakakita ako ng ganito na sabi nila pang MIUI 125, which is po pwede. Ang malaking question nga lang, paano natin siya papalitan? Dahil itong sa loob na to, yung kanyang iniikutan, kinakapitan, ay bungal na rin. Sabihin, lubog na siya, so hindi sila nag-aabot. Ang tanong, yun nga, paano sila babaklasin? Paano sila papalitan? Wala namang ibang pwedeng pihitan. Try natin, baka dito kailangan ko tanggalin to o kailangan ko lang to puwersahin, baka di-thread lang to o ano man, mapapalitan natin siya. Okay, subukan natin baklasin to ngayon. Tingin ko negative kasi wala namang pwedeng pihitan eh. Tay, ikaw nga, subukan mo nga to. Subukan mo nga tanggalin to, tay. Yan. Baka ito kasi yung pinaka cover niya. Try lang natin. Kahit masira yan, okay lang. Makita lang natin kung nare-repair ba siya o hindi. Mahirap na. Okay. Solid. So negative to. So ngayon, kung bibili tayo ng repair kit nito, mahihirapan lang tayo. Tapos matadamage lang natin yung thread niya. Then sayang. Kaya pumunta tayo kay A&H. Well, nabili ko to ng 220. Ang sabi niya sa akin, ito ay pang MIUI 125.
Kaya ngayon, bubuksan na natin to. Unboxing. Joke. Ngayon, sa diameter, halos pareho lang siya. Ayan. Ang ano lang is paibabaw. Kasi ito, pag kinabit to, pag ganyan, ito naman, okay, pareho lang. Mali ako. Yan. So, diameter, pag pinagtapat, halos same lang naman din. Hindi, pareho lang. Pareho lang siya. Lang siya, oh. Walang pinagkaiba. Tapos, ito yung sinasabi ko kanina. Ayun. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina. Tagal to. Ngayon, itong gear na to, hindi mo basta-basta matatanggal yan. Kasi, tignan mo sa loob, tututok natin. Sumasabay siya kada ikot natin. Yan, ganyan siya dapat. Para, habang umiikot yung gulong natin, sumasabay yung ating speedometer cable, yung wire niya sa loob. Tapos, sasabay na yung gauge natin sa taas. So, malalaman natin kung gaano tayo kabilis, saka kung gaano kalayo na yung tinakbo ng ating motor. Ngayon, ang sabi ko nga, ang pagkakamali ko, bumili ako kagad ng Makoto speedometer cable, which is dapat kapag hindi gumagana ang ating speedometer, dapat unang check natin is yung cable niya, kung putol ba o hindi. Tapos maganda na ito, kapag magpapalit kayo nito, always natin siyang lalagyan langis sa loob, dahil ito mamaya sprayan ko to ng langis, i-inject ko sa pinakaibabaw para kahit paano may langis to sa hindi siya kakalawangin katagalan. Okay, yun, kakabit ko na to ngayon. Ito lang yan, ganyan lang kadali. Yeah. Tayo, tignan mo nga kung umiikot. Magalaw. Gumagalaw. Yun, pwede pala sa Makoto eh. So hindi siya babagsak. So hindi na kailangan ng spring. Gumagalaw na. So yun, tatakbo na natin muna to. Then tingnan natin kung katulad siya ng una natin ginamit na Asunta, kung kailangan ko palagyan ng spring o hindi. Pero sa Makoto, sakto lang daw. Di umiikot siya, sumasabay. Sige, ikot. Sige. Magalaw lang. Gumagalaw siya. Ngayon, titingnan natin kapag tumatakbo na. Sige. Ngayon mga bro, subukan muna natin siya itakbo kung okay sa kanya. Ganito lang ang pagbabalik ng gulong. Yung ating brake, kailangan huwag pipigain para hindi siya maigpit. Or, gagamit tayo ng flat screw. Yan. Ibubuka lang natin ng konti yung ating brake pad. Yan. Nakabuka na siya. Paano natin pasok yung ating salpak yung ating gulong. Okay na. Sige tayo. Testingin natin. Ingat lang ito. Tanggalin ko yung mga... Alright. So ngayon, na-assemble na natin siya. So ito yung ating speedometer cable. Ito rito yan. Dito sa ating gearbox. Ngayon, ang tanong, dito pa sa Makoto speedometer cable, saka sa nabili nating gearbox, kung gagana ba siya, okay ba siya, compatible ba siya sa ating M3. At ngayon, tetestingin natin to. Idadaan natin siya sa malubak na kalsada kasi yung kay Asunta, yung ginamit sa Asunta nung una, gumagana siya. Pero katagalan, kapag ka nalulubak, yung mismong cable niya sa loob, yung wire, bumababa. So mangyayari dyan, mawawala ng contact dito, hindi nagagana. So umiikot siya pero wala siyang contact dito, kaya hindi gagana ang speedometer natin. So ngayon,
Tetestingin natin siya, tatakbo natin, idadaan natin sa mabakong kalsada. Tapos malalaman natin kung gagana ba to, mag-read ba yung speed natin or hindi. Kaya let's go. Na. Alright, let's go. Take 3. Okay naman. Lahat tayo sementeryo. O, yung sinarap nito ba? Opo, magkara lang. Ayan, sakto ito. Maalubak dito. Ayan, dito pa lang malamang. Tama ka lang. Alright. Mukhang hindi naman, mukhang okay naman. Okay, next. Good. Ayos. Alright. So ngayon, okay naman. Hindi siya bumitaw. So okay, gumagana siya. Plug and play lang si Makoto. Pati yung bill natin na gearbox. So okay siya. So ngayon, tapos na tayo. Ito na si body. Na-assemble ko na siya. Okay na siya sa lahat. At in case lang na yun na nga, may encounter natin na tayo ay maputol ng speedometer cable, yun lang ating gagawin. Unang-una, check yung cable, check kung putol na yung cable niya, yung ito, pinaka-wire ng ating cable, pag putol na yan. Kapag ka hindi pa, check niyo yung mismong gearbox. Kapag ka okay na yung gearbox, then tingnan natin kung compatible. Pero yun na nga, na-try na natin. Makoto, okay siya. Nabili natin si Makoto diyan kay A&H. Tingin ko mga nabili ko siya ng 150 yata, nakalimutan ko na. Then yun nga, si body, uunti-untiin na natin. So magkakaroon tayo ng sunod-sunod na tutorial nito. Tuloy, marami tayong pending kasi kahit yung ating tawag dito, gas filter, kailangan na natin palitan. So bumili na tayo ng gas filter dito kay A&H. At siguro next week subukan natin gumawa ng video kung paano magpalit ng gas filter. So hanggang dito na lang ulit. So ito yung Kagulong Motovlog. Sana may natutunan sa video ginawa ko. So bye bye, ride safe always, ciao.